KYT, TT Course, HJC C10, at LS2 Rapid 2. Mga entry-level, full-face helmets from international brands of helmets dito sa market. Sa video na to, samahan nyo akong pag-usapan at pagkumparahin itong mga full-face helmet options from the global brands dito sa Philippine market. Tara, pag-versusin na natin yan. Magandang araw, welcome po sa Mooncycle. At today, pagkukumparahin natin itong mga full-face helmets from different international brands na available dito sa atin sa Pilipinas. Ito po ang mga entry-level ng bawat brands dito sa market. Full disclosure lang po, no? All helmets po is ICC or BPS certified. Ibig sabihin, approved at pwede siyang gamitin dito sa roads natin sa Pilipinas. At lahat po ng helmet na ito ay available dito sa Mooncycle Motoshop. Dahil authorized dealers tayo ng lahat ng helmet brands dito sa atin sa Laguna. Kung gusto nyo mong makita at mahawakan ng iba't ibang helmet na ito, visit lang po kayo dito sa shop para maisukat nyo rin. Available din po yan sa ating mga online shops ha. Visit nyo lang po yung description sa baba. Magandang araw, ako si Jex. Welcome po sa Mooncycle. At sa Versus series natin na ito, no? Kung saan pagtatapat-tapatin natin itong mga helmet na to from different brands na sikat hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. KYT, HJC, and LS2. Brief background and history lang, no, from different helmet brands. Start tayo sa KYT. KYT po is from the word Kyoto. So, founded po ang KYT, ang brand na KYT, noong 1980 by Mr. Eddie Teja Kusama. Ang kanila pong research and development facility is located sa Italy. And ang main headquarters po ng KYT is located naman sa Jakarta, Indonesia. At ang KYT po, syempre, gamit din yan ng ibang mga racers sa MotoGP. HJC naman, HJC means Hong Jin Crown, founded by Mr. W.K. Hong noong 1971. HJC po is made and headquartered sa Korea. And also, same as KYT, ginagamit din po at sikat din po ang HJC sa MotoGP. Meron din po silang tagline na number 1 in the world dahil sumasali po at lumalaban talaga ang HJC sa top helmet brands sa buong mundo. Ang LS2 naman, ibig sabihin ng LS2 is Liao's System, derived from its founder, Mr. Anthony Liao, who founded the company back in 1990. Main headquarters niya is in Spain, manufactured in China, and same as HJC and KYT, ginagamit din po at nag-sponsor din ng LS2 sa MotoGP. So, ibig sabihin, talagang ginagamit ng mga Batikanong racers natin itong helmet brands na to, no? At napakalupit, meron tayong available niyan dito sa Pilipinas. Although ito yung mga entry-level helmets ng mga brands na ito, check natin kung may ibubuga ba talaga to sa market natin. At para mas mapasimple natin itong Versus series na to, magbigay tayo ng guidelines at categories na susundan natin. Nandiyan ang price, safety certifications, looks, specs and features, size and weight, comfort, additional features, and value. Tara! Simula na ang Versusa na yan. So, unahin natin yung price, no? Dito tayo sa KYT TT Course. Price range po niya is from 5,000 to 7,000 pesos. Depende po yan sa model at saka sa edition na nilalabas ng KYT, ano? Ang kasama po niya sa box, helmet bag lang po. Yun po ang medyo pinagkaiba ng mga entry-level, full-face helmets ng mga international brands compared sa ibang brands dito sa Philippine market, no? Usually, yung ibang brands, meron silang mga kasamang extra lens, extra smoke lens, may kasamang spoiler, at may kasama pang kung anong freebies, no? Dito sa atin, medyo basic tayo. Lahat po ng helmet na ito is full face, single visor. Ang kasama lang po nila sa box is yung kanilang helmet bag at manual. Dito naman tayo sa HJC C10. Price range niya is from 5,190 to 6,190 sa graphic options. Then, meron din siyang mga special editions, yung mga replica, kumbaga race replica ng mga racer or mga sponsored riders ng HJC. Ang alam ko, ang special edition nila noon is 7,190 pesos. So, hindi nagkakalayo ang price ng KYT at HJC C10, no? And punta naman tayo dito sa LS2 Rapid, ang entry-level helmet ng LS2 sa full face. Ang maganda naman sa LS2 Rapid, nagkakahalaga lang siya ng 3,290 to 3,690. Again, depende sa graphic options and model options kung meron man special edition na nilalabas si LS2. Sulit, no? Hindi nagkakalayo yung pricing ng HJC at KYT sa kanilang mga entry-level helmets dito sa Philippine market. Pero ang LS2, napakababa, 3,290 yung starting price niya. Medyo nakikipag-compete na nga siya sa mga local brands natin dito sa Pilipinas, no? Kaya solid talaga. Pero makikipagsabayan pa rin ba yung specs niya dito sa dalawa? Tingnan natin mamaya, no? So punta naman tayo sa safety certifications. So para naman sa safety, features and certifications,
certifications, ang KYT TT Course helmet natin is ECE 22-05 certified. Hindi pa niya na-update dun sa pinaka-latest na ECE standard, no? Pero kung mapapansin natin, siya ay Certified Product Quality License na din. Same rin po ito ng ICC, pero hindi na siya yung sticker na natatanggal. Pinuntahan na ng mga regulatory board natin yung manufacturing plant ng KYT at doon na nila in-inspect yung mismong helmet para pag-print at pag-paint ng graphics ng helmet kasama na po siya, no? Hindi na yung sticker na natatanggal. Sa atin namang HJC C10, dahil medyo mas bago itong model na ito, in-update kasi ng HJC yung kanilang entry-level helmet. Kung napapansin nyo, meron silang CS15. Ayun po, C10 na yung ipinalit nila. Kaya naman, sa safety certifications, meron na rin siya nung latest na ECE 22-06. Then mapapansin natin kung naka-BPS certification ang ating KYT TT course, meron namang ICC sticker ang ating HJC C10. Again, same lang naman po yan. Mahalaga po is merong ICC or BPS certifications ang ating mga helmets para legal natin silang magamit dito sa Pilipinas. Updated na yung homologation ng ating HJC C10. Dito naman sa ating LS2 Rapid, ganun din. Naka ECE-2206 na rin siya, no? Kung mapapansin natin, ang LS2 Rapid po ay naka Mark II na. Meron pong mas older version ang Rapid, pero nag-update po si LS2 ng kanilang Rapid model. Kung mapapansin natin, actually medyo mas lumaki yung shell niya. Mababa din yung spoiler. Pero ang pinakamahalaga dun sa update is updated na rin yung ECE 22-06 certification niya. And same ng KYT TT course, naka Certified Product Safety na rin siya from BPS. Again, hindi nagkakalayo ang safety certifications ng tatlo, no? Kaya punta tayo sa next category, yan ang looks. So dito na magkakatalo-talo, no, sa looks kasi looks is subjective. Nakadepende na po yan kung ano yung gusto nating itsura talaga ng helmet. Kung mapapansin natin, iba't iba talaga yung look na ibinibigay ng bawat helmet na ito, no? So start tayo sa KYT, ang isa sa pinakamaangas na helmet dito sa mooncycle at sa kalsada. Mapapansin natin marami talagang naka KYT TT course, no? Dahil kung mapapansin nyo naman, pogi po talaga ang styling ng KYT. Talagang pang-race na pang-race yung kanyang design language, yung kanyang DNA, no? Sabi nga ng KYT, itong TT course is a racing helmet designed in collaboration with aeronautical engineers. Sa mga hindi po nakakaalam, ang aeronautical engineer po is yung mga nagde-design, nagde-develop, nagte-test ng mga aircrafts, ng mga eroplano. So talagang matindi ang KYT, no? Kumuha sila ng mga aeronautical engineers para i-design itong ating KYT TT course helmet. At kitang-kita naman din yung influence ng mga aeronautical engineer natin, no? Talagang parang pang fighter jet nga naman talaga ang KYT TT course, no? Napaka-pogi. Meron siya dito mga aerodynamic cuts. Papansin natin, ang ganda ng detalye ng aerodynamic cuts na ating KYT TT course helmet. Kung racing at race look lang talagang hanap nyo, ito talagang KYT TT course. Race ready look na talaga siya, out of the box. Punta naman tayo dito sa ating HJC C10. Ang gusto naman kuning design language ng C10 is yung elegant and minimalist na look, no? Di siya ganun ka-aggressive at race look ng TT course, pero napaka-elegante naman niya. Mapansin din natin siya ang may pinakamalaking shell sa tatlo. At ang maganda rin sa HJC C10 na ito, no? Pag hawak mo siya, alam mong premium talaga. May premium feels ang ating HJC, no? Ito, even though entry level siya, pero sarap siya hawakan. Pwede sa pang daily, pang long ride, kung mga naka small bikes man kayo o naka big bike kayo, no? Goods na goods to. Ito, pansin natin, may nakalagay dito, Advanced Polycarbonate Composite Shell using CAD or yung Computer Aided Design. Yung mapapansin nga natin, meron siyang mini spoiler dito, no? Compared sa ating dalawa, medyo bilugan at pang touring or pang daily helmet talaga yung hinahabol na design ng C10. Dito naman tayo sa ating LS2 Rapid. Mapapansin natin siya ang pinakamaliit ang shell dito sa tatlong helmet na ito, no? Although simple lang din ang design ng LS2 Rapid, ang medyo prominent sa kanya is itong kanyang updated na spoiler, no? Yung LS2 Rapid dati, parang maliit lang din yung spoiler niya, katulad ditong sa HJC C10. Pero itong sa LS2 Rapid ngayon, talagang prominent na yung spoiler, no? Hindi siya removable, nakadikit na siya. Diyan din lalabas yung hangin na pumapasok sa helmet, no? Narito sa ilalim. Pero maganda ang design ng LS2. Minimalist din, medyo mas simple din siya. Pero hindi siya kasing simple ng C10, no? Medyo may race type pa rin siya, Dahil nga dito sa spoiler, no? Medyo prominent at makapal din yung cuts, yung aerodynamic cut na nilagay ng LS2 Rapid 2 dito sa atin. Solid option na helmet siya. Kada makikita natin to sa kalsada, pansin na pansin din natin, no? At yung hawak natin, hindi man siya kasing premium din ng HJC, pero
all goods na din, di ba? Sa price na 3,290 para dito sa monocolor. Solid quality, solid quality. Again, pagdating sa looks, subjective po yan. Kanya-kanya po yung taste, kanya-kanya yung feels, no? Pero pinakamaganda, punta po kayo sa mga helmet shops, visit po kayo dito sa Mooncycle para makita nyo, mahawakan nyo, at ma-feel nyo kung ano yung mga pinagsasasabi ko dito. Pero pagdating nga sa looks, medyo may advantage sa akin, personally, ang KYT TT Course. Unang-una, dahil dun sa mga graphics options niya, no, maganda kasi yung mga design language ng TT Course. And meron talaga siyang target niche, yung mga pang-race look talaga. Kaya solid to. Pero pagdating naman sa premium feels, HJC C10 tayo. Yun, proceed naman tayo sa specs and features. So, KYT TT Course, meron siyang ADT, which is yung Advanced Thermoplastic. Yun ay yung mix ng thermoplastic resins with high resistance to crashes. Ang shell composition ng ating KYT TT Course is Advanced Thermoplastic. But again, hindi naman po nagkakalayo kung ano yung material talaga na ginamit dito, no? Usually, polycarbonate or yung advanced polycarbonates ang ginagamit na materials natin sa mga entry-level helmets natin. Dahil pag umangat na tayo sa carbon fiber or yung fiberglass, medyo tumataas na yung prices ng mga helmets. Pero kahit naman advanced polycarbonate yan, safety pa rin naman po tayo dyan, no? Nagkakatalo na lang sa, usually sa weight, sa comfort, or sa feels ng helmet. Meron din ang KYT na protective polystyrene. It allows gradual and progressive absorption of the energy produced by impact. So bukod dun sa ADT na material niya, meron siyang resin protection pa, no? Doon na pumapasok kung bakit medyo tumataas at nagkakaroon ng pricing itong mga entry-level helmets from global brands. Bukod doon sa advanced thermoplastic na ginamit nila, no, nag-coating pa sila ng resin, yung protective polystyrene, para pag nagkaroon ng impact, yun muna ang tatama. Then yung advanced thermoplastic natin, kumbaga maraming pang sumasalo na layers bago dumating sa ulo natin. Napaka-solid, no? Sa ating visor naman, polycarbonate with anti-scratch treatment, UV 380 and pin lock ready. Siyempre, pin lock ready na ang ating mga lens, no? Para iwas fogging. Although walang kasamang pin lock sa box. Again, for a starting price of 5,000 pesos only. Medyo mahirap na umasa tayo na may pin lock yan, no? Pero ganun pa man, at least yung lens is pin lock ready na. At para naman sa air ventilation, meron siyang intake dito sa may noo, at dito ulit sa may ulo. Na isasara na ibubuka natin yan, depende sa panahon, no? Then, meron siyang air extractors dito sa likod. Dito, at dito din. Maganda ang ventilation talaga ng KYT TT Course. Ito pa ang isa sa pinagmamalaki ng TTC. Maganda talaga yung airflow ng helmet na to. Hindi lang sa labas, hindi lang yung aerodynamics niya, pati na rin yung hangin na pumapasok sa kanya. Bagay na bagay dito sa atin sa Pilipinas. Para sa kanyang foam, removable and washable po ang foam nito, no? It is made of soft, breathable, bi-elastic fabric with synthetic fibers that offer a high sweat absorption and keep it fresh and dry. May technology din na ginamit si KYT para sa kanyang inner foam para hindi ganun mamawis at mas mabilis matuyo yung mga helmets natin pag ginagamit natin sa may init na panahon. Or kung maulanan man, di ba? Nababasa rin syempre yung helmet. Mas mabilis natutuyo yung ating mga paddings. At kung mamaho man yung mga padding sa mga helmet natin, no, removable and washable naman po yan, no. And pinakamaganda, syempre, magbalaklaba tayo pag nagra-ride para talagang iwas baho naman. Hindi rumerekta yung mga pawis natin sa foam ng mga helmet natin. At ang isa sa pinakagusto kong feature ng KYT TT Course, para sa price niya, siya ay naka-double D-ring retention system na. Compared sa quick release na tinatawag or yung micrometric buckle, mas mahirap po siyang ikabit, mas maasikaso. At kung naka-gloves na tayo at nakalimutan nating ilak yung ating helmet, magtatanggal na naman tayo ng gloves, no? Pero iba po kasi ang safety talaga ng double D-ring. Kaya po tingnan nyo sa mga high-end helmets, sa mga mamahaling helmets, at sa mga helmets na ginagamit sa MotoGP, talagang double D-ring po ang gamit niya, no? Wala pa rin pong mas safe na locking system na nagagawa ang mga helmet manufacturers compared dito sa double D-ring. Bago matanggal yan, compared sa mga micrometric buckle or mga quick release, tibay na tibay po talaga to. Ang maganda din pati sa double D-ring, kada isusot mo siya is na-adjust mo yung higpit
nung pagkakalagay mo sa helmet. Di katulad sa quick release or micrometric buckle, yes, na-adjust mo siya sa umpisa, pero yun na yun. Minsan lumuluwag kasi yun eh. Pag lumuwag siya at hindi siya na-adjust, minsan yun pa yung nagiging delikado, no? At least dito sa double D-ring, lagi mo siyang nasisikipan kada suot mo ng helmet. Isa sa pinaka-paborito kong feature talaga ng KYT, TT Course ito. Naka-double D-ring na siya. So, yun ang mga ilang specs and features ng TT Course. Punta naman tayo dito sa ating HJC C10 helmet. Siya ay merong advanced polycarbonate composite. As per HJC, ibig sabihin po nun is nagkakaroon ng lightweight, superior fit, and enhanced comfort ang HJC C10. Hindi siya basta-bastang material yung ginamit ng HJC C10 sa kanilang helmet. Meron din ang C10 ng ACS, which is yung Advanced Channeling Ventilation System, derived from designing MotoGP race helmets. Full front-to-back airflow, 2 intakes and 2 exhausts. So meron siyang air intake dito, meron din dito sa taas. And ang kanyang air extractor is dito. Same din ng claim ng TT Course. Maganda rin ang airflow at air intake ng ating HJC C10. Usually, lahat naman ng helmets ngayon, especially sa mga global branded helmets, wind tunnel tested na po yung mga yan, no? Bago nila talaga ilabas sa market. So nakakita na nila yung aerodynamics at yung airflow and wind dragging capacity ng mga helmets na to. Pero mapapansin natin kung sa aerodynamic cuts, lamang na lamang talaga yung TT Course compared dito sa ating C10. Ang maganda lang talaga sa HJC C10 is napaka-elegante po niya. No? Ang ganda ng helmet na ito. At medyo versatile ang HJC C10 sa mga motorcycle types. No? Kung ang motor mo ay naka-adventure bike ka, naka-touring bike ka, or kahit naka-scooter ka, nakapang daily na motor ka, babagay ang HJC C10 sa lahat ng klase ng motor. Kahit pasabihin mo na mga cruiser type or mga retro bikes yan, no? Okay siya kasi bilugan naman siya eh. And kung touring naman ang hanap mo na helmet, goods na goods din to, no? Marketed din talaga ni HJC ang C10 for touring. Pagdating naman sa kanyang visor, polycarbonate na anti-scratch, UVA and B resistant ang ating polycarbonate lens. At mapapansin din natin, ang isang naging improvement ng C10 compared sa CS15 is yung sight of view niya, no? Yung field of vision niya. Kita mo, mas lumaki talaga eh, no? Mas malawak yung makikita mo, mas goods na goods yan pag bumabiyahe tayo ng malayo or kung pang-daily natin siya. Siyempre, Bluetooth ready na rin ang ating HJC C10. Meron siyang pwedeng paglagyan ng mga speakers dito. Ang kanyang foam is, siyempre, same na rin. Usually, lahat naman na ng helmets ngayon, ganito na, no? Removable and washable po ang foam ng ating C10 helmet. And same din ang claim ng KYT. Meron siyang moisture wicking and quick drying function. So, kung mapapawisan man daw o mababasa ang foam ng ating C10 helmet, mas mabilis siyang matuyo. Pansin din natin sa mga HJC, no? Medyo makakapal at matitigas yung foam ng helmets. Usually, yung iba, gusto nila mas malambot. Pero ako, karanasan ko naman sa HJC, although matigas siya, okay naman. Ang maganda din sa matigas na foam ng helmet, mas matagal siyang kumukupis o mas matagal siyang nagde-deteriorate. Meaning, mas matagal mo siyang magagamit. Good quality talaga yung mga foam ng HJC. And dito naman tayo sa ating LS2 Rapid, ang pinaka-mura at sulit. Ang kanyang shell po is made from HPTT, High Pressure Thermoplastic Technology. Lightweight material that offers the best balance between performance and price. Perfect for commuting and touring. Again, thermoplastic din po yan. Meron lang pong patent na material na ginagamit si LS2, especially dito sa mga entry-level helmets nila. Pero ang pinagkaiba po ng HPTT compared sa ibang thermoplastics or polycarbonate ng ibang brands is mas magaan yung kanilang pagka-plastic. Ang ganda oh. Parang itong ating LS2 Rapid, napakagaan. Mamaya didiscuss natin kung ano yung weight niya. Ngayon pa lang, kita na natin at ramdam na natin, siya yung pinakamagaan dito sa comparison na ito. Ang kanyang visor, syempre UV and scratch protection na rin. At nabanggit ko nga, pinlock ready na rin po ang ating LS2 Rapid. Pare-parehas po ang C10, TT Course, and LS2 Rapid. Pinlock ready na po siya. Iwas fogging ng mga lens natin pag tayo ay ginagabi. Meron din po siyang air vents dito sa chin at dito sa taas. At ang extraction ng air is narito po sa ilalim ng kanyang mahaba at malaking spoiler. Mapapansin din natin, prominent din ang breath deflector ng ating LS2 Rapid. So itong breath deflector, makakatulong yan para mag-lessen yung fogging ng mga lens natin. Siyempre pag nahinga tayo, minsan rumerekta sa mga lens natin, di ba? So yan, nakakatulong yan para pag huminga tayo, babalik sa mga mukha natin yung hininga natin. No? Yan, kaya lagi tayo magtutoothbrush. Pero yun nga, no?
iwas fogging yon. Usually kasi ang nagkokos talaga ng fogging sa mga lens natin is yung mga init ng hininga natin. Kaya naglagay ng maganda-ganda at prominent na breath deflector si LS2 Rapid 2 dito. Kanyang inner foam naman, no? Again, removable and washable po siya. Medyo mas malambot yung feels natin sa kanyang inner foam, no? Compared sa TT Course at sa HJC C10. Si HJC C10 siya yung pinaka medyo matigas at kumbaga compact yung foam. Si TT Course yung gumigitna. And dito naman, napansin natin, medyo malambot. Banggit ko nga, mas gusto ko yung matigas na foam. Pero yung iba kasi gusto nila malambot, mas komportable daw, no? So kung yun ang hanap nyo, LS2 Rapid ang para sa inyo. Hypoallergenic laser cut foam with chin curtain and neck roll that helps prevent wind noise. Sa ating tatlo, siya lang ang meron nitong neck roll. So nakakatulong yan pag pinasok natin yung helmet for additional wind deflection. Wind noise po kasi minsan ang nakaka-stress sa mga biyahe natin, especially pag malalayo at napapadaan tayo sa expressway o dun sa mga open area, no? Paspas na paspas yung hangin. Pumapasok na pala yung hangin sa mga helmets natin and minsan nakakatuling po yun sa tenga natin kung hindi tayo sanay nagsusuot ng earplug sa biyahe. Kaya nakakatulong itong additional feature ni LS2 Rapid na neck roll para mabawasan yung air na pumapasok dito sa mga helmets natin. And ang kanyang retention system, meron siyang quick release, yung micrometric buckle na padded din yung neck strap. Same din pala ni HJC C10. Nakalimutan ko sabihin, meron din siyang micrometric buckle, naka-quick release din siya. So nabanggit ko nga si KYT TT Course, kanina siya lang ang naka-double D-ring. Pero although naka-quick release, maganda naman yung material at quality ng ginamit nila dito sa buckle ng HJC C10 natin. Continue naman tayo sa size and weight of helmets. So, balik tayo dito sa KYT TT Course. Ang kanyang weight, size medium 2XL. Ang kanyang weight is 1,450 plus and minus 50 grams. Magaan, no? Again, usually, ang mga single visor helmets po is magagaan talaga compared sa mga dual visor helmets natin. Akala natin yung mga dual visor is lens lang siya, no? Pero malaki or meron din po talagang additional weight yung mga yan, no? Pag nilalagay natin sa helmet. Kaya tayo, usually po, single visor lang din yung mga helmets natin. Para, syempre, mas magaan, mas gusto natin sa mailalayo natin yung helmet na hindi tayo nangangawit agad. Every weight counts po pagdating sa pagmamotor, especially pag naglo-long ride tayo. And yung size niya, makapansin natin, kumbaga gumigit na siya dito sa LS2 at sa HJC C10. Hindi ganong kalaki yung kanyang shell and nakakatulong din yung forma at ganda ng mga cuts niya para medyo maging mas slick yung look and design niya, no? Meron din siya kasing spoiler dito, yun ang nagpahaba. Pero kung makikita natin at mapapansin natin, maliit lang yung shell ng KYT TT Course natin. And magaan talaga siya, no? Especially pag suot na natin yung helmet at nananakbo na tayo ng mabilisan. Maganda na yung aerodynamic performance ng TTC, no? Kaya mas nakakagaan din yon. Doon naman na pumapasok yung advantage ng mga aerodynamic cuts at airflow na ito na dinesign ng mga aeronautical engineers from KYT. Dito naman tayo sa HJC C10. Kung mapapansin natin, siya yung pinaka-bulky. Siya yung pinaka-malaking helmet dito sa comparo natin na ito, no? Sa size XL, nagtitimbang siya ng 1,550 grams. Yes po, size XL naman ito, no? Pero hindi naman na nagkakalayo yung timbang ng XL at large nito. Mas maliit po ang shell size ng medium ng HJC C10. Pero kung di po ako nagkakamali, 1,500 grams po yun. Mas mabigat pa rin po compared dito sa ating TT Course. Pero hindi pa rin nagkakalayo, ha. Kahit sabihin mo na bulky siya, mas malaki siya, mas mataba siya, at mas mahaba siya. Pero hindi nagkakalayo yung weight ng helmet na to, no? Tama nga naman si HJC dun sa claim nila na mas magaan na yung helmet na ito dahil sa advanced polycarbonate composite sa ginamit ng HJC para dito sa C10 helmet nila. Good size helmet pa rin naman. And dahil nga mas malaki yung helmet, mas malaki yung surface area, mas safe or mas malayo ng kaunti yung ulo natin pag nagkaroon ng mga crashes, pag nagkaroon ng aksidente, compared sa mga mas maliliit na helmet, di ba? Overall, okay na rin talaga yung protection ng binibigay ng C10 dahil sa pagka-bulky niya. Dito naman tayo sa pinakamagaan na helmet, ang LS2 Rapid. Sa size large, meron po siyang 1,400 grams.
mas magaan lang naman siya ng 50 grams compared sa KYT TT Course. Ang kinaibahan lang talaga, yung feels niya kasi pag hawak mo siya, ramdam mo na magaan talaga yung helmet no? True din talaga dun sa DNA tsaka sa identity ng original Rapid. Kasi I think yun, mas magaan pa nga yun Kasi wala pa siyang spoiler dito. And kung matatandaan ko, mas maliit yung shell size niya compared dito sa LS2 Rapid 2. Pero ang maganda naman dito sa LS2 Rapid 2, mas balansyado na at mas maganda na yung performance niya compared dun sa LS2 Rapid. Pang entry level talaga yung LS2 Rapid na old version Okay siya pang scooter, pang daily. Pero ito, kung gagamitin mo siya sa long ride, expressway rides, kung naka big bike ka, goods na rin to. Magandang helmet na rin to. Pamalit dun sa mga high-end helmets natin. Or kung ito na talaga yung gagamitin mo na helmet pang ride, good quality na rin. At ayun nga, magaan Isa sa nakagaan nung helmet is yung foam niya. Again, okay, maganda naman yung quality, malambot, pero nakukulangan ako sa foam ng LS2 Rapid. Pero, di ba? Magaan siya. Para sa presyong 3,290. Ulitin natin, 3,290 starting price compared sa 5,190 and 5,000 ng TT Course helmet. And kakakibat ng size and weight is yung comfort. So, punta naman tayo sa comfort category natin, no? Again, dahil nga manageable at magaan yung helmet, yung comfort talaga pag nagra-ride ka using the KYT TT Course is napaka-solid. At kung bumabakbak ka na nga, bumabakbak or napapabilis na yung speed. Pag nasa high speed scenarios na tayo, maganda talaga yung tulong ng mga aerodynamic cuts na ito dahil hindi masyadong nagkakaroon ng wind dragging, no? Nakakatulong yung mga yan para hindi masyadong bumigat yung ulo natin pag napapaspas na tayo ng hangin. Talagang nilalagpas-lagpasan lang yung hangin yan, no? Malaki ang tulong ng mga yan, ng aerodynamic cuts na yan para makatulong pa nga yung hangin na mas mapagaan yung helmet natin, no? Hindi siya nagkakaroon ng dragging compared sa medyo mas pabilog na helmets tulad nito ang ating LS2 Rapid at C10. Kasi urban touring naman talaga ang kinuhang design ng LS2 Rapid at C10 Ito namang ating TT Course pang race talaga ang kanyang DNA, no? Kahit pang race siya, yung comfort naman niya is maganda kasi nga magaan at maganda yung quality ng foam niya. Nabanggit ko nga yung inner foam feels niya, parang medyo gamosa type pa nga yung ginamit nila dito. Hindi siya kasing kapal ng sa HJC pero hindi rin naman siya kasing hollow nung sa LS2. Almost same naman ng mga ibang helmets na available sa market. Medyo may konting premium din nga lang, no, compared dun sa mga local brands natin dito. And mas maganda. And again, moisture wicking to, kaya mas mabilis daw matuyo according to KYT. Overall sa comfort, goods to kasi magaan. At high speed, nakakatulong yung mga aerodynamic cuts niya. Sabi ko nga, gusto ko talaga yung safety and security na nabibigay ng double D-ring, no? Pero, pagdating naman sa comfort, yun nga, actually hindi naman sa comfort, pero sa ease of use, maganda pa rin talaga yung quick release. Siyempre, by the name itself, quick release, yung micrometric buckle, tatanggalin mo na lang. Pag ikakabit mo, mas mabilis siyang ikabit. Kung gagamitin mo talaga pang daily, pang araw-araw yung helmet, mas okay daw yung quick release. Yun ang sabi ng ilang mga nagko-comment sa atin, sa mga videos natin, no? Pero, again, ako, pag nakasanayan nyo na talaga yung double D-ring, iba pa rin yung security na naibibigay. Kung sa iba yung comfort or yung ease of use, mas gusto nila yung double D-ring, ako mas komportable naman ako at mas secured yung pakiramdam ko sa double D-ring. Pagdating naman sa HJC C10, binuo talaga ng HJC itong entry-level C10 nila for urban touring and syempre sa daily comfort ng mga riders natin, no? Para sa starting price na 5,190 sa mga monocolors, itong graphic options na napakaganda, no? Nakikipagsabay na talaga sa high-end na mga helmets yung design nito, no? Pwede na pang big bike. Kaya kung comfort lang ang hanap nyo, especially sa touring helmet, yan, goods, solid tong HJC C10. Yun nga lang, pagdating sa comfort, syempre, dahil nga siya yung may pinakamataas na weight, pagdating sa ngawit ng leeg, pagkukumparahin natin itong tatlo, maunang mangawit ang leeg natin dito sa HJC C10. Dahil pabilog ang kanyang, medyo mas pabalky, mas malaki yung kakainin na hangin nito pag nagra-ride tayo. Especially sa mga high-speed scenarios or pag malakas yung paspas ng hangin, medyo mas madadala tayo dito compared sa TT Course natin, no? Pero overall, yung comfort niya, okay. Pag naglo-long ride, mas makakapasok yung hangin, especially dito sa Pilipinas. Mainit-init, kailangan natin ng airflow na pumapasok sa mga ulo natin, no? Yan, goods ang HJC C10 dyan dahil malaki yung shell. Isa pa sa comfort, maganda rin talaga yung quality ng foam na ibinigay sa atin ng C10. Pagdating sa foam dito sa Philippine market, especially sa mga entry-level helmets or sa mga mid-range helmets, maganda talaga yung quality ng foam na binibigay sa atin ng HJC. Pagdating sa comfort, goods na goods din ang C10 natin. Yes, mas mabigat siya ng kaunti,
Pero hindi naman nalalayo yung weight eh. Magkakatalo na lang pag sobrang tagal talaga ng biyahe. Naka-quick release naman tayo eh. Mas mabilis tanggalin yung buckle ng C10 natin. Mas mabilis tanggalin yung helmet sa mga ulo natin. Kaya doon naman nag-compensate ang HJC C10. So, dito naman sa ating LS2 Rapid 2, no? Siya yung pinakamagaan na helmet dito sa ating Comparo. Pagdating sa long ride or matagalang biyahe or maghapon ng biyahe, iwas ngawit talaga tayo dyan, no? Nakakatulong din, sabi ko nga, yung neck roll para sa comfort. Pag yung malakas yung paspas ng hangin, hindi masyadong papasok naman yung hangin dito sa atin. Pero yun nga lang, sabi ko nga dahil nga medyo manipis yung kanyang foam, pansin natin dito meron tayong mga nakakapa na hard surface na dun sa medyo likod ng ulo natin. Mukha namang hindi siya aabot kung saan tayo nakasuot, no? Pero yun nga, dahil mas manipis yung foam niya, yung tendency na dumikit na yung muka or ulo natin dun sa mismong shell ng helmet is mas mabilis compared dito sa C10 and TT cores. Not saying na disadvantage ng LS2 Rapid 2, no? Pero compared dito sa quality ng foam ng dalawang to, dun lumabas yung presyo ng ating LS2 Rapid 2. Pagdating sa feels, pagsuot mo na siya dahil dun sa foam quality. For additional features naman, actually hindi naman nagkakalayo talaga yung mga helmets natin, no? Lahat po ng helmets natin is intercom ready na. Meron na po siyang mga dedicated na butas para sa mga intercom speakers natin. Lahat po ng helmets natin, lahat po ng lens na to is pin lock ready na din. Another is yung brand loyalty. Syempre, iba't ibang brands, may kanya-kanya tayong brand loyalty, no? Especially sa mga helmets na to. Dahil hindi lang po sa Pilipinas sikat ang mga helmet na to, pati na rin sa ibang bansa. At syempre, yung value nung price niya. Kaya, punta na tayo sa value category natin. Para po sa ating TT cores, for starting price of 5,000 plus na nag-range hanggang 7,000. Depende po sa graphics or edition na inilabas ng KYT TT cores. Meron ka ng pogi at iconic na helmet from KYT. Alam naman natin na napakadaming fans talaga ng KYT, especially itong TT cores dito sa atin sa Pilipinas. At hindi lang dito, pati na rin sa ibang bansa, no? Especially dito sa Southeast Asia. Iba yung branding talaga na naibigay ng TT cores para sa lahat, no? Kasi naman, napaka-pogi at napaka-iconic din naman kasi talaga nitong helmet na to, no? Pati na rin yung mga design na inilalabas niya. Magaling din talaga yung design team ng KYT sa paglalabas ng mga iba't ibang designs, iba't ibang graphics ng TT cores helmets. Kaya marami talagang fans ang KYT TT cores dito. Isa sa mga best sellers talaga natin dito yan sa Mooncycle Moto Shop. At pagdating naman sa specs, busog din siya, intercom ready, washable foam, pin lock ready na lens, anti-scratch na lens. Para sa kanyang price, sulit na sulit talaga siya, no? Pero syempre, compared sa ating LS2 Rapid 2, medyo malayo talaga yung presyo ng, hindi lang naman ng KYT, pati ng C10, no? Pero para sa 5,000 plus na helmet, iba naman talaga yung angas na binibigay ng KYT TT cores sa atin, no? Mapapansin natin, pag ito yung gamit nating helmet or nakakita tayo ng naka-TT cores helmet sa daan, talagang pinagtitinginan eh, no? Ang maganda rin talaga sa TT cores is tumatagal talaga yung helmet, hindi lang yung quality ng helmet, pati na rin yung kanyang design language. For the price range na 5,000 to 7,000, solid, good quality at good value ang binibigay sa atin ng TT cores helmet. Pagdating naman sa ating HJC C10, for the price range starting from 5,190 to 6,190 dito sa graphic option natin, hanggang 7,190 sa mga replica helmets nila, no? Talagang good quality at good value na rin talaga binibigay ng C10. Lamang lang talaga ang HJC. Itong C10 na helmet na to, compared sa dalawa, doon sa premium feels niya. Especially pag hawak mo na yung helmet, no? Mas elegante at minimalist yung design niya. At kung titingnan mo talaga, hindi talaga mukhang entry level itong HJC C10, no? Hindi pwede mo nga siyang itapat sa mga higher end helmets eh. Sa looks niya, sa feels niya, kung naghahanap ka ng one and only starting helmet mo for your small bikes, scooters, kung may big bike ka na bago, hindi kayo papahiya ng HJC C10. Magtatagal talaga tong helmet na to para sa'yo. Pwede mo siyang gamitin pang araw-araw. And pwede mo siyang ilong ride. Pwede siyang gamitin for touring. Although, mas malaki yung shell size niya compared sa ating TT cores at sa ating LS2 Rapid. Kaya, nadagdagan ng konti yung kanyang weight. Pero yun naman ang nakatulong para, again, magkaroon siya ng mas premium feel compared dun sa dalawa, no? So, for the value, price na 5,190 to 7,190, goods na rin talaga itong ating C10 helmet from HJC. At kung price value naman ang hanap nyo dito sa ating versus series ng international branded helmets, itong LS2 Rapid, dun kayo papasok talaga.
Kasi sa price niya na 3,290 para dito sa monocolors at 3,690 naman para sa mga graphic options natin, talagang sulit itong LS2 Rapid natin, no? Itong presyong 3,290, sumasabay na siya sa mga prices ng mga local brands na available dito sa atin. Makikita naman natin yung quality na ginamit ng LS2 dito is maganda talaga. Kanyang HP TT technology, although polycarbonate ang kanyang gamit na material, pero advanced polycarbonate and mas magaan yung helmet compared dito sa dalawang ito at sa iba pang helmet sa market. Perfect na perfect din itong helmet na to for daily commutes dahil sa size and weight ng LS2 Rapid 2. And again, siya nga din ang pinaka lightweight dito sa kumparo natin na to. Kaya advantage niya talaga for comfort sa long rides at iwas ngalay pag matagal-tagal na yung biyahe natin. So, in conclusion, kung hanap nyo ay maporma, astig at sikat na brand na helmet dito sa atin dahil sa kanyang racing DNA, dito tayo sa KYT TT Course Helmet. Di naman may pagkakaila na talagang napaka-pogi at maganda ang features na binigay sa atin ng KYT dito sa TTC, no? Meron siyang double D-ring na makikita lang natin sa mga high-end na helmets, and yung brand loyalty talaga ng mga naka-KYT is talagang napaka-solid. Kung hanap nyo is mapormang helmet for daily use, KYT TT Course. Di tayo papahiya niyan. Kung hanap nyo naman ay premium feels from a premium branded helmet, dito tayo sa HJC C10. Again, pag hawak nyo siya, maganda yung feels ng helmet. Napaka-premium, maganda rin yung quality. Yung kanyang foam, no? Medyo mas solid, mas compact ang foam ng ating HJC C10 helmet. Goods na goods to, pang araw-araw. At kung gagamitin nyo siya sa long ride, goods na goods option din to. Goods na starting helmet din itong HJC C10 helmet. At kung lowest priced helmet naman ang hanap nyo, pero good quality brand at good quality materials pa rin, dito tayo sa LS2 Rapid. Para sa starting price niya na 3,290, makikipag-compete pa rin talaga siya dito sa dalawang brand na to, no? Yes, hindi niya kaya makipagsabayan talaga toe-to-toe sa HJC at KYT, pero maibubuga pa rin talaga ang LS2 Rapid natin. At kung pagbabasihan nga natin ay yung price, no? Kung ang budget natin is 3,000 to 4,000 range lang, talagang goods na rin na option natin itong LS2 Rapid 2. Maganda yung helmet, magaan, okay din ang quality ng foam. Yes, medyo hollow siya, pero malambot naman, kaya sa mga gusto ay malambot yung quality ng kanilang foam, may offer yan ng LS2 Rapid sa inyo. At ang isa pa sa maganda sa LS2, isa po ang LS2 sa pinakamatagal ng brand dito sa Philippine market. Kaya kung reliability at durability lang naman, no questions asked talaga tayo dito sa LS2. Maasahan at maasahan din natin ito, no? Kaya kung alin man ang mapili nyo sa tatlong helmet na ito, pang araw-araw, pang long ride, or pang labas-labas lang, siguradong sulit ang purchase nyo dito, mga idol. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, like and share naman po ng video na ito, no? At sa mga hindi pa po naka-follow at naka-subscribe, please click the subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas maraming content katulad ng Versusa na to. At kung gusto mo namang mapanood ang bakbakan ng Evo, Geely at SEC, click mo lang tong video na ito, no?